Genesis chapter 15, verse 1 to 6. After these things, the word of the Lord came to Abram in a vision, saying, "Do not be afraid, Abram. I am your shield, your exceedingly great reward." Verse 2, but Abram said, "Lord God, what will you give me, seeing I go childless? And the heir of my house is Eliezer of Damascus." Then Abram said, "Look, you have given me no offspring. Indeed, one born in my house is my heir." And behold, the word of the Lord came to him, saying, "This one shall not be your heir, but one who will come from your own body shall be your heir." Then he brought him outside and said, "Look now toward heaven and count the stars if you are able to number them." And he said to him, this is God addressing Abram, "So shall your descendants be." And he believed in the Lord, and he accounted it to him for righteousness. Amen. At tatalakayin natin sa hapong ito, mga kapatid, faith that secures the future. Kung may short title man ito, mga kapatid, is No Faith, No Future. Yun ang pinakamaiksi, mga kapatid. No faith, no future. Panginoon, samahan niyo po kami sa lugar na ito. Patuloy, mangusap ka sa bawat isa sa amin. I believe, Lord, your word is anointed, but anoint your servant to preach your word. Itago mo ko sa iyong likuran. Lord Jesus, send your angels to strategic positions that He will guide us, Lord God, and keep us, Lord, in this place. Sinasaway po namin ang kukontra sa iyong kalooban, mga espiritu, Panginoon, na hindi naaayon sa iyong kalooban. We take authority over them. In Jesus' name we pray. Amen. You can be seated at patuloy nating palakpakan ang ating dakilang Diyos na buhay, mga kapatid. Amen. Amen. Faith that secures the future. Pananampalataya na nagtitiyak sa kinabukasan. Pagtuo nga nagsiguro sa umaabot. Pamati amang patalged iti mangsangguanan. Amen. Masangguanan. Pagtuo nga nagapatud sang pala abuton. Amen. Praise God. Most people are not afraid of today. They are afraid of tomorrow. Amen. Kaya importante ang anong tawag nila? Mind, health of your mind. No? Praise God. People spend a lot of their lives, most people spend a lot of their lives worrying about the future. Will my family be okay? Even worrying about themselves. Hanggang kailan ako magtrabaho at kakayod dito sa Singapore? Will my children turn out right? Yung mga pinapaaral ko sa Pilipinas, amen, makagraduate kaya? Maging maayos kaya ang kanilang buhay? Makahanap kaya sila ng trabaho para hindi na ako magtrabaho? Amen. At uuwi na ako. Will my life actually matter? Praise God. The future feels uncertain because it is unseen. Di po ba? Dahil hindi natin alam kung anong bukas. Sino mag-akala na bibisita ako sa nasa care group? Diretso ako sa A&E. Amen. Praise God. At may mga balita tayo na kung alam nyo lang, mga kapatid, may mga kapatiran tayo or asawa ng ating kapatiran na kinuha na ng Panginoon. Amen. May pinapanalangin tayo na, praise God, na nasa critical na ng kanilang buhay. The future feels uncertain because it is unseen. And fear grows wherever certainty disappears. The future can be frightening, especially when you don't know where you're headed or who you are trusting.
That is exactly where Genesis 15 meets us. Abram knew that feeling. Abram faced the same uncertainty. He had no land. He had no children. He had no visible proof that God's promises would ever come true. Praise God. Alam ko, simple-simple lang ito mga kapatid, ang pangangaral tungkol sa faith. I think bugbog na tayo sa pangangaral sa faith. But daanan natin mga kapatid, ito sa ibang anggulo. Praise God. Hallelujah. Abram knew that feeling. All he had was the Word of God. The Lord spoke to him. Amen. He heard the voice of God. And in Genesis 15, in the middle of his fear, God says, "Fear not, Abram. I am your shield. Your reward shall be very great." Huwag kang matakot, Abram. Ako ang iyong kalasag. Or, tama ba yan? Kalasag. Alright? Ang iyong gantimpala ay magiging napakadakila. Notice what God addresses first. Not Abram's obedience, not Abram's question, not Abram's performance. God addresses Abram's fear. At alam nyo na mga kapatid, mostly sa pangungusap ng Diyos sa individual, ang unang sinasabi ng Panginoon or ang anghel or ang mga lingkod ng Diyos or ang mga sinugo ng Diyos, anong sabi nila palagi? Fear not. Huwag kang matakot. Dahil if you ever experience the supernatural, nakakatakot nga naman mga kapatid. Will you say amen? Fear not. Why? Bakit? Because fear always attacks the future. Amen. Ang inaatake ng takot mga kapatid ay ang ating kinabukasan or ang bukas. Praise God. That raises the great question of this passage in our lives. Can God be trusted with my future? And of course, nag-graduate na tayo mga kapatid, di po ba? Praise God. Sabi sa Psalms, I believe 14, nabasa natin, only a fool that says there is no God. Amen. Praise God. Hallelujah. So, nag-graduate na tayo dyan. We believe in God. Do you believe in God? Amen. Hallelujah. But the next question is, can God be trusted with my future? Subukan nating sagutin yan mga kapatid. Let's answer that question with one clear truth. Faith in God is what secures the future. Because God always keeps His promises. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Praise the Lord. Faith is not just something we talk about. Amen. On Sundays, faith shapes how we live, how we lead, and how we face tomorrow. And in this passage, we see three ways faith secures the future. Number one, faith affects our family. Amen. How faith affects our family. Now the Lord had said to Abram, sa Genesis chapter 12, verse 1 to 3, "Get out of your country, from your family, and from your father's house, to a land that I will show you. I will make you a great nation. I will bless you and make your name great, and you shall be a blessing." Amen. "I will bless those who bless you, and I will curse him who curses you. And in you all, the families of the earth shall be blessed." In case hindi pa natin nag-grasp yung Tagalogin ko. Sinabi ng Panginoon kay Abram, "Umalis ka sa iyong lupain, sa iyong mga kamag-anak, sa bahay ng iyong ama, at pumunta ka sa lupaing ituturo ko sa iyo.
Gagawin kitang isang malaking bansa, ikaw ay aking pagpapalain, gagawin kong dakila ang iyong pangalan, at ikaw ay magiging isang pagpapala. Amen. Sabi mo sa katabi mo, ikaw ay isang pagpapala. Amen. Praise the Lord. Ang bilis ng amen doon, mga kapatid. Kasi palagi natin narinig, ikaw ay pasaway. Ikaw ay matigas ang ulo. Amen. Ikaw ay problema ng bayan. Pero kung sa Panginoon tayo, ikaw ay isang pagpapala. Praise the Lord. Hallelujah. Verse 3, pagpalain ko ang magbibigay ng pagpapala sa iyo. Amen. Maging pagpapala tayo dahil may magbibigay sa atin ng pagpapala. At susumpain ko ang susumpa sa iyo. Wala ka nang hanapin pa kung maglingkod ka sa Panginoon, mga kapatid. Amen. Dahil alagaan tayo ng Panginoon, mahal na mahal tayo ng Panginoon, at sisiguraduhin niya, praise God, na maging pagpapala tayo. At ito ang pinakamaganda, mga kapatid, at sa pamamagitan mo, ang lahat ng angkan sa lupa ay pagpapalain. Praise God. Kaya do not underestimate or minimize ang ating paglilingkod sa Diyos, mga kapatid. Amen. Sumusunod tayo sa yapak ni Abram na naging Abraham. Praise God. Nag-aral ako noon ng Hebrew language, mga kapatid. Progressive revelation pala yung alphabet ng Hebrew. Kaya nga si Abram naging Abraham. Praise God. Dahil ang H, mga kapatid, ay isa sa mga masasabi nating progressive revelation nga ng Panginoon. May naragdagdag na meaning, mga kapatid, pag inidadagdag yan sa pangalan. Kaya salamat sa Panginoon, mga kapatid. May pangalan man tayo noon, praise God, ay niregister man tayo sa tawag nito, sa registry office ng town hall natin. Di po ba? Praise God. May pangalan na tayo. Pagkakit salamat dahil sa progressive revelation nung nanampalataya sa Panginoon, may bagong pangalan tayo. Tulad ni Abram, naging Abraham. Tayo, mga kapatid, ay naging anak ng Panginoon. Nakaapelyido na natin ang Panginoon nung binautismuhan tayo sa tubig. Amen. Sa kanyang dakilang pangalan. Praise the Lord. At ikaw ay maging pagpapala. Praise the Lord. Praise God. The call of Abram was never just about him. It was about his family. Nung na-convert tayo, mga kapatid, sinunod natin na, amen, we obeyed the plan of salvation dahil mali kasi minsan, mga kapatid, ang pinapangaral o tinuturo sa atin. Remember, ang definition ng faith sa Hebrews 6, mga kapatid, faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. No, ang pananampalataya nating pinag-uusapan dito, praise God, or ang pagtitiwala, mga kapatid, na pinag-usapan natin dito ay ayon sa kasulatan. Hindi ito ayon, praise God, sa sinabi lang ng ating mga magulang or mga ninuno or ang mga leader ng mga organisasyon ng reliyon. Ang ating pananampalataya dapat batay sa salita ng Diyos. Tulad ni Abram, saan nanggaling ang kanyang pananampalataya? May boses ang Diyos siyang narinig. Di ba sinabi dito, praise God, and behold, the word of the Lord came to Abram or to him, saying, nagsalita ang Diyos kay Abram. At alam kong nagsalita ang Diyos sa bawat buhay natin. Kung bakit kayo narito dahil sinunod niyo, mga kapatid, ang salita ng Panginoon. Praise God, hallelujah. Sa katunayan, praise God, faith, may faith tayong lahat. Pero hindi lahat na faith ay nagliligtas. Only faith in the Lord Jesus Christ, magkakaroon tayo ng kaligtasan. Amen. Hallelujah. That is the object of our faith. Sa katunayan, yung magpabaptize, hindi ko agad binabautismuhan. O hindi kagad binabautismuhan ni Brother Danny o kung sino man ang mag-minister ng water baptism. Tinatanong namin, do you have faith in the Lord Jesus Christ? Dahil sino magliligtas? Ang Panginoong Jesus.
Hindi ang tao, hindi ang pastor, hindi ang pari, hindi ang minister. Praise God, ang magliligtas sa atin ay ang Panginoong Jesus at ang kaligtasan niyan makikita sa Biblia. Praise God. So the call of Abram was not just about him. It was about his family. Praise God. No wonder sabi ni Paul, mga kabatid, that if you will get baptized, sabi niya sa jailer, you and your family will be saved. Hallelujah, hallelujah. It was about our family. And ultimately, all the families of the earth. Hindi lang pamilya natin, kundi lahat na pamilya sa buong mundo. God told Abram to leave his homeland and take his household with him. Why? Because faith doesn't stay private. Sabi ng iba, tanungin natin sila, ligtas ka ba? Sabi nila, ligtas ako. Pero sa akin lang yun. Amen. Faith doesn't stay private. It gets passed down. Ibinabahagi yan, mga kapatid. Praise the Lord. Hallelujah. Praise God. Faith in the home is either a thermometer or a thermostat. Ipaliwanag ko na ito noon pa. A thermometer just reads or reflects the temperature around it. Kung tingnan natin ating mga remote control, may mga tawag nito? Anong tawag doon? Hindi kasi ang ibang aircon kasi, magtagalog na lang ako. Yung ibang aircon kasi is ang kanyang control sa wall eh. Wall mount. Wall-mounted control. Handy remote control. Tingnan nyo mga kapatid, nag-reflect yan ng temperature dito sa loob at ang setting mo. Hindi po ba? Praise God. But at thermostat sets the temperature. Ibig sabihin sa loob ng unit na yan or doon sa controller, praise God, may tinatawag doong thermostat. Yun ang nagsasabi na palamigin mo pa. Or tama na. Malamig na. Alright? So Abram didn't just reflect the idolatrous culture around him. Diba? Saan galing si Abraham? Ang kanyang angkan, ang angkan ni Abraham, kaya nga siya ang naging father of faith natin dahil ang angkan niya mga kapatid ay hindi sumasamba sa iisang Diyos. Marami silang Diyos-Diyosan. Amen. At ang kanilang culture around him doon sa Canaan mga kapatid or hindi pala Canaan, from the land of Ur, of the Chaldeans mga kapatid, doon siya galing, ay hindi sila sumasamba sa or ang kultura nila ay hindi naaayon sa utos ng Panginoon, sa Ten Commandments. So Abram set a new spiritual direction for his household by trusting God. Will you say amen? Let me address the parents here this afternoon. Not only the parents, but also the grandparents. And not only them, but the leaders also. Let me address you right now, kasama ang aking sarili. Your faith sets direction, even when it's imperfect. Praise God. But faith modeled today becomes security for the future. Praise the Lord. Balikan ko mga kapatid, itong sabi ko na your faith sets direction even when it's imperfect. Diba? Abram struggled. Bago siya tinawag na father of faith, may kahinaan din siya at may struggle din siya mga kapatid. Verse 3 tells us that he was deeply troubled by the fact that he had no child. Then Abram said, "Look, you have given me no offspring. Indeed, one born in my house is my heir." At sinabi ni Abram, hindi mo ako binigyan ng anak at isang alipin na ipinanganak sa aking bahay ay ang magiging tagapagmana ko. I'd like to remind us, faith does not mean the absence of questions.
Faith means bringing your questions to God instead of away from Him. Kaya kung may mga tanong tayo mga kapatid, praise God, huwag kayong maging busy sa social media at sa Google at sa AI na ngayon. What is my problem? I am not happy. I am always sad. What is the problem of my family? Hindi kami magkakasundo. Praise God. Tanungin natin ang Panginoon. Tanungin natin scripturally, ano ang kasagutan mga kapatid? At huwag lang kung sinong basta-basta na magmarites sa iyo at magmarisol sa iyo mga kapatid. Praise God. And God promised Abraham a seed. A promise Paul later tells us ultimately pointed to Christ. Kaya nga, kasama tayong tagapagmana sa mga pangako ni Abraham, dahil anak tayo ni Abraham, dahil nananampalataya tayo kay Kristo. Amen. We are the children of Abraham by faith in Christ Jesus. Amen. Hallelujah. Your faith may be the very thing God uses to bless generations you'll never meet, mga kapatid. Kaya patuloy tayong maglilingkod sa Panginoon. Alam kong kasisimula pa lang ng 2026, ngunit panghawakan natin ang ating pananampalataya, mga kapatid. Hallelujah! Dahil nakasalalay ang pagpapala ng Diyos sa kanila sa ating pananampalataya sa Diyos. Gusto niyo mga apo ninyo pagpalain, maglingkod tayo sa Panginoon. Amen. Gusto niyo mga pinsan ninyo, kamag-anak, praise God. Alam niyo ba, pag Pasko, dumadami ang ating kamag-anak. At New Year, dumadami ang ating kamag-anak. Praise God. Pero of course, mga kapatid, sinabi ko na kanina, amen, freely receive, freely give. Alam niyo ba kung giver ka mga kapatid, alam kong lumiliko ako ng kaunti sa aking mensahe, pero kung giver ka mga kapatid, gagamitin ng Diyos ang ibang tao na pagpalain ka para maibigay ka. Amen. Ang sikreto ng kayamanan mga kapatid ay nasa pagbibigay. Lumiko ako ng konti, ano? Dahil kung palagi ka nagbibigay, alam nyo ba, hindi ka mauubusan. Tested and proven yan. Subukan nyo. By God's leading mga kapatid, pag binulungan ka ng Panginoon, trial and error ito, praise God, alamin mo kung ang Panginoon talaga ang nagsabi sa iyo mga kapatid. Pag binigay mo yan, kahit wala ka ng allowance sa susunod, may magbibigay sa iyo ng allowance. Tested and proven yan. Nakwento ko na rin dito yung aking testimony mga kapatid, na sabi ng isang, nung doon pa kami sa Pilipinas, nag-ask ng offering mga kapatid, I think faith, ano pa yung tawag doon? By faith. Yan, by faith. Praise God. By faith ang pagbibigay. Sabi ng lead dito, na-lead ako ng Panginoon na ubusin niyo ang inyong pera sa inyong pitaka. Leading naman yun mga kapatid. Hindi naman palaging mag-offering ganun eh. Pero na-feel niya lang daw na kung anong laman ng pitaka mo, ilagay niyo sa offering. Ang natira sa akin mga kapatid, 10 piso. Hindi malaking 10 piso, pero this is 1987. Malaki na yun. 1987 yan. Pamasahe ko yun ng 1 linggo sa aking trabaho. Praise God. Pero I responded by faith. Binigay ko mga kapatid. Sabi ko, willing naman ako maglakad. I just respond to faith mga kapatid. Willing naman ako maglakad. Sa 7 araw na yun, gigising lang ako ng advance, no? Mas maaga para makalakad ako papunta ng trabaho. Anyway, hindi naman malayo mga kapatid. Around 3 to 5 kilometers lang naman. Pwede namang lakarin. Diba? Papasok sa trabaho, malayo daw. Pero ganito mga kapatid, next day, Monday, naglakad ako mga kapatid, nakakita ako ng 10 piso. Hindi ako pinalakad ng Panginoon. Dahil I give by faith. Amen. Doon napatunayan, kaya sabi ko, trial and error, subukan nyo. Amen. Hindi naman palagi, di ba? Praise the Lord. At ito yun mga kapatid, nagpapakita ang Diyos ng kanyang kapangyarihan. Because God wants to bless you and bless others. Naghanap lang siya ng dadaluyan. Amen. Ikaw ba? Salamat sa mga nagdala ng bisita.
Alam kong malimit na kayo magdala ng bisita ngayon, pero tayo ang gagamitin ng Panginoon. Praise God. Ang iba sa atin, wala nang tinuturuan na GPR. Guilty din ako dyan, mga kapatid. Maghanap na tayo ng maturuan ng GPR. Kaibigan natin, mga kapatid. Praise God. Hallelujah. Now, ang application nito, mga kapatid, are you modeling faith or fear for your family? Nagpapakita ka ba ng pananampalataya o takot para sa iyong pamilya? Amen. Pangalawa, mga kapatid, how faith affects our future. Ito nang sinabi ko. No faith, no future. Verse 4, and behold, the word of the Lord came to him saying, sa Tagalog ko nalang sabihin, praise God, hindi ang taong ito ang magiging tagapagmana mo, ang iyong sariling anak ang magiging tagapagmana mo. Praise the Lord. At sinabi, at siya ay dinala niya sa labas at sinabi, tumingala ka ngayon sa langit at iyong bilangin ang mga bituin kung mabibilang mo. At sinabi sa kanya, magiging ganyan ang iyong binhi. God takes Abram outside and tells him to look up. Amen. At sinabi sa kanya, so shall your descendants be. Magiging ganyan ang iyong binhi. God ties Abram's future not to what he can see, but to what God has spoken. Praise the Lord. Kaya importante, mga kapatid, when we pray sa ating kapatiran, be sensitive. Leaders, when you pray, be sensitive. Parents, praise God, bless your children and be sensitive for that prayer. Amen. Naranasan na natin o nabasa na natin sa Old Testament, di ba? Isaac blessed Jacob and Esau, mga kapatid. Pero si Jacob, inakaw na ni Jacob. At sa Jacob blessed the 12 sons or tribes of Israel. So kailangan i-bless natin sila because God honors our prayer. Amen. Hallelujah. At kung mag-pray din tayo sa kapatiran, mag-ingat din tayo mag-pray, mga kapatid. Amen. Dahil huwag mo siyang bigyan ng pagdadalawang isip, i-bless mo siya, mga kapatid. Well, let's praise the Lord. Dahil God will honor your prayer and your words. When mixed with faith, our words become the Word of God to our brothers and sisters. God ties Abram's future not to what he can see, but to what God has spoken. Praise God. Hallelujah. Now, may illustration ako dito at alam ko magtatapos na ako dahil past na pala ng 4, mga kapatid. Amen. Sino dito ang nakasakay na sa eroplano? Parang very basic, no? Did you know, every time you board an airplane, you place your future in the hands of a pilot you never meet? You place your future in the hands of a plane you didn't inspect. Pag sumakay sa aeroplano, in-inspect niyo ba ang aeroplano? You place your future in the hands of a flight plan you didn't design. Alam niyo, pag sakay sa aeroplano, ang piloto kukunin lang kaagad yung flight plan, saan siya dadaan, ang direction niya, ang speed niya. Praise God. Pero bakit sumasakay pa rin tayo ng aeroplano? Because you trust the one in control. Hindi ang piloto, hindi ang aeroplano, hindi ang flight plan, pero alam natin kung sino may hawak ng lahat, mga kapatid. Hallelujah, hallelujah. Praise God. We trust the one who is in control. Katatapos ng ating series, mga kapatid, sa umaga, di ba? God is sovereign. Praise God. Hallelujah. Abram stepped onto God's flight plan without knowing all the details, but knowing the character of the one leading him. Ang tiwala lamang ni Abraham, mga kapatid, kahit hindi niya pa alam kung saan siya dadalhin o saan siya makarating o ano ang kanyang bukas, mga kapatid, pero nananampalataya siya dahil may tiwala siya. Amen. Sa character ng ating Panginoong Diyos, mga kapatid. Faith doesn't give you all the answers. It gives or guaranteed you the right direction.
So kung mananampalataya ito sa ating Panginoon, mga kapatid, praise God, garantisado ang tamang daan ang ating tatahakin. It secures your future by placing it in God's hands. What if Abraham has stayed where he was? No promised land, no covenant people, no redemptive history as we know it. But because he trusted in God, his future is guided, his name was remembered, and his life mattered beyond his lifetime. Praise God. So a future without faith is guesswork. A future secured by faith rests on God's promises even when the path forward is unclear. So may mga pagkataon sa buhay natin na hindi klaro, mga kapatid, tuloy lang. Hindi mo maipaliwanag, tuloy lang. Alam mo, praise God, dahil na-experiensyahan mo ang kapangyarihan ng Diyos at nabasa mo ang kanyang kalooban sa kanyang salita, mga kapatid. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. I feel na may nag-hesitate pa na magtiwala dito sa Panginoon sa kanyang future. Ngayon na ang panahon, mga kapatid. At pangatlo, praise God, how faith affects our fellowship with God. Verse 6, and he believed the Lord and he counted it to him as righteousness. Sumampalataya siya sa Panginoon at ito'y binilang na katuwiran sa kanya. And this is the heart of the sermon. This is the heart of the gospel. Abram didn't earn righteousness. He didn't perform for it. He didn't clean himself up, but he believed and God credited righteousness to his account. Praise the Lord. Hallelujah. Will you stand, mga kapatid? Alam kong hindi pa kayo naiinip. Alam kong gusto nyo pang makarinig pa ng mga kapatid. Pero wala na tayong oras. Itutuloy na lang natin ito sa kasunod, mga kapatid. Pero basahin ko sa inyo ang Romans chapter 4. What then shall we say that Abraham our father has found according to the flesh? For if Abraham was justified by works, he has something to boast about, but not before God. For what does the scripture say? Abraham believed God, and it was counted to him for righteousness. Amen. Sa Tagalog, ano nga ang ating sasabihin na natutuklasan ni Abraham na ating ninuno ayon sa laman? Sapagkat kung si Abraham ay itinuring na ganap sa pamamagitan ng mga gawa, ay mayroon sana siyang ipagmalaki. Ngunit hindi sa Diyos. Sapagkat ano ang sinasabi sa kasulatan? Sumampalataya si Abraham sa Diyos. At iyon ay ibinilang sa kanya na katuwiran. Amen. Faith makes us right with God. And because our standing with God is secure, our future is secure as well. At ito ang magandang balita sa hapong ito. Para sa mga taong katulad natin, for people like us, Abraham had no Bible, no church, had no written law, yet he believed in God. But now, we have completed Word of God. Amen. The finished work of Christ, Jesus Christ, resurrect again. The testimony of a countless believers. Sabi sa Hebrews 12, a cloud of witnesses. The question is not whether God is faithful. The question is whether we will believe and trust Him. Because faith affects your family. Faith shapes your future. Faith determines your fellowship with God. And because of faith in Jesus Christ, your future is secure, no matter what tomorrow holds. So today, God is calling some of you to believe in Him for the first time. God is calling some of you to trust Him again. Maybe nasugatan ng iyong pananampalataya. Maybe mga kapatid, ay nawala ang iyong pananampalataya sa Diyos. Hindi ko lang alam kung may mga backslider pa dito.
Dahil pwede naman tayo mag-backslide in heart. Kahit nandito pa tayo mga kapatid. Praise God. And maybe some of you need to stop living in fear. Amen. So the altar call this afternoon, will you step out in faith and place your future in God's hands? Faith in God secures the future, and faith in Jesus Christ changes everything. Panginoon, marami pong salamat. Mangusap ka, Lord, sa bawat isa sa amin. Ikaw nakakaalam, Panginoon, sa kalagayan ng bawat naririto sa hapong ito, Panginoon. Alam kong nangungusap ka sa kanila, Lord, not only in the preaching of your word, Lord Jesus, we have learned this morning that you are revealing yourself to us. Lord, nais mong ihayag ang iyong sarili, ang iyong kalooban. That's why, Lord God, inutusan niyo po kami sa iyong salita sa John 5:39, search the scriptures, for in them you think that you have life, and they are which testify of me. Nais niyo po kami, Panginoon, na maging seeker. Hallelujah, Lord. I know na may mga affiliation na po kami sa organization. May mga affiliation ng iba sa amin sa religion. May mga affiliation ng iba sa amin, Panginoon, sa tradition. But Lord, I know you are speaking right now into our hearts, into our conscience, Lord. You are revealing yourself to us, Lord, through our conscience today and through your word that we have heard, even in the lyrics of the song that we have sung, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Here am I, Lord. Lord Jesus, I want to trust in you. I want to believe in you, Lord. I need to believe in you, Jesus. I need to trust in you again. Lord, I need to stop living in fear, but living by faith, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Mangusap ka, Lord, in a special way. Hallelujah, because no faith, no future. And faith in God secure our future. Hallelujah. The altar is open, mga kapatid. Hallelujah, Jesus. And find an altar wherever you are. Some of you need a step of faith. Kailangan yung lumabas dyan sa lugar na kung saan kayo. Halika kayo dito sa harap, lalo na, hallelujah, mga first time guests.